pala sa bawat isa sa amin, Lord. Lord, patuloy mong buksan yung aming spiritual na pangunawa, Panginoon, sa aming pag-aaralan sa mga oras na to. At patuloy madagdagan pa yung aming knowledge, Panginoon, at deep understanding through you, Father God, at sa iyong banal na salita. Maraming salamat po, Ama. In the mighty name of Jesus, tanggapin niyo po ang karangalan, Panginoon, at parangal sa lahat, Panginoon, ng aming ginagawa. Itago mo ko sa iyong likuran, Panginoon, at ikaw pang patuloy na magsalita sa aking buhay. In Jesus' name, Amen. Ayan, so, ang number 1 na prophetic number ng number 1, number 1 is giving, no? Tinatawag siyang giving, number 1. No, kasi, 'di ba, for God so loved the world, 'di ba? Ayun yung pinakaano niya. And he gave his begotten son, 'di ba? That whoever believe in him will not perish and have eternal life. So, ang number 1 na prophetic is giving, no? Dahil meron tayo isang Diyos na binigay sa atin. Yun yung meaning ng number 1. Nag-iisa siya, no? Nag-iisa lang siya. He is God Himself, di ba? Na regalo sa atin. Regalo siya sa atin ng Panginoon. God Himself na lumikha ang Panginoon, sabi nga niya sa Deuteronomy 6:4, di ba? Kung may ano kayo diyan, Deuteronomy 6:4, pakibasa nga po. Na lahat ng bagay ginawa sa Kanya at para sa Kanya. Deuteronomy 6:4. Yan yung ano natin. Magsulat kayo, mag-ano kayo kasi pwede nyo rin yang i-share sa ibang tao o mababalik-balikan ninyo na mapag-aralan. Alam nyo na. Sige po. Sige. Magsalita ka. Amen. Yung ano po, Deuteronomy, 6:4. Mga ngaral po, tama? Ha? Mga ngaral. No, Deuteronomy. Deuteronomy. Kung sabi po dito, pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Ang tanging Yahweh, di ba? Oo, ang tanging Yahweh kasi iisa lang siya, di ba? Ang ating Panginoon, ang tanging Yahweh, di ba? Pag sinabing isa, tangi, natatangi, nag-iisa, di ba? Ang tanging Diyos, di ba? Ang Yahweh kasi Diyos yan di ba? Yahweh ay Panginoon, pangalan ng Panginoon. Ang tangi, nag-iisa. Yun ang prophetic ng number 1. No, kasama ng John 3:16, nag-iisang anak dahil sa pagmamahal din. Amen? Sinabi din sa Genesis 44:11. Tingnan natin. Sabi niya dito, ibinaba nila, number 1. No, hindi. Genesis 2 to. Genesis 2. Okay. Anyway, anuhin na natin yun. Basta, lumikha ang Panginoon Diyos, lahat, sabi niya nga, for Him, through Him, by Him. May isang kanina pa sila nag-a-answer, ikaw, andaan ka, nanonood ka lang ng TV. Sabi ko sa'yo, sorry po. Sorry po. Amen. Amen, di ba? Sinabi sa Roman 11, sa Roman 11, verse 36, ito yon, hindi pala Sabi niya dito, sa Roman 11:36, for from Him, and through Him, and for Him, all things, to Him to be glory forever. Amen. No? Sa iisang Diyos, para sa Kanya, galing sa Kanya, di ba? Sa iisang Diyos. So, ang number 1, siya lang ang number 1. No, yung Diyos na binigay, no, at sa kung saan tayo galing, nag-iisa lang siya. Amen? Yung binigay at nagbigay, nag-iisa lang. So, ang prophetic ng number 1 is giving at nag-iisang Diyos. Number 2, ang prophetic number 2 is gift of unity. No? Ang number 2, prophetic niya is gift of unity, na ibig sabihin ay union. No? Union to, ibig sabihin katulad ng marriage, pinag-iisa. Yung dalawa pinag-iisa, no? Di ba ang mag-asawa pinag-isa ng Panginoon? Katulad ng marriage, yun regalo ng Panginoon, yung unity sa mag-asawa. Na po?
Yun yung ibig sabihin ng ano ng number 2, prophetic po ng number 2, no? Na kailangan gift of unity ang prophetic number 2 at marriage, kasal siya, no? Kasal. Yan. So, alam niyo na yon number 2, no? Magkasama kayo sa lahat ng ginagawa, na ba, nagkakasundo kayong dalawa, may pagkakaisa kayong dalawa, no? Yun yung marriage. Kaya nga sabi ng Lord, ang pinag-isa ng Diyos, 'di ba, hindi mapaghiwalay. Na po. Kaya yun po ang prophetic ng number 2. Ang ibig sabihin yon, union of the Lord, no? Union of the Lord, union din ng flesh, no? Katulad ni si Noah, 'di ba? Si Noah at saka ang Lord, 'di ba? Si Noah at saka yung Lord, 'di ba? Nagkaroon sila ng union na dalawa, 'di ba? Nagkakaisa sila, 'di ba? Kasi nga 1 plus 1 to God, 'di ba? Iba sa total natin, 'di ba? 1 plus 1 to God is 1 not 2, 'di ba? Yun yung ibig sabihin sa Diyos. Katulad ng pag-union nila ng Panginoon, 'di ba? Ikaw pinag-isa ka sa Holy Spirit, 'di ba? Iisa lang kayo. You have union, oneness, 'di ba? Oneness. Kasi sa mundo, ang 1 plus 1 equals 2. Sa Diyos, ang 1 plus 1, 'di ba, is 1. 'Di ba? Meron tayong union, divinity. 'Di ba? Yun yung pinaka-ano natin, yung pinaka-union natin. Nag-aano tayo, combine, ibig sabihin hindi divinity. Sa third kasi 'yon. So ang ano ng ano, union of the Lord, no? Union. Makikita nyo sa Genesis 2:23, 24, anong sabi po? Genesis 2, yun yung supporting verse natin sa ano, prophetic ng number 2. 23 to 24. Nakita nyo? Nakita nyo, Nika? Ano po yun, sis? Genesis 2? Genesis 2, 23, Apo. 24. Sige po. Sinsya na po, inaano ko lang po, sis. 22, 24. 23, 24. Apo. Sabi po dito, sinabi ng lalaki, sa wakas, narito na ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto, babae ang itatawag. Pagkat sa lalaki, siya'y ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama. Nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. Amen po. Ayan, yun po ang ano, yan ang supporting verse ng number 2. Pinagsasama yung marriage, 'di ba? Nagkakaroon ng unity, nagkakaroon ng union of the Lord, no? Hindi lang siya union sa Lord pati sa flesh, pinag-iisa, 'di ba? Ang mag-asawa, no po. Kaya ang prophetic naman ng number 3, nasa number 3 na tayo. Ito yung tinatawag na triune God, Trinity. Na po, Trinity, yung divinity na tinatawag. Na po, ito yung one God in three person. Amen? Trinity po ang number 3. Yan ang prophetic na ano ng number 3. Na po? Perfect siya, corner, 'di ba? Kaya nga kahit sa mag-asawa, 'di ba? Ang nagkakaroon siya ng connection sa tatlong lubid, 'di ba? Yung Diyos yung nasa gitna. Siya yung nagko-connect, 'di ba po? Ganun din sa mag-asawa. Amen. Sabi din sa Genesis 1:1, na po, sabi niya doon, ang ating supporting verse, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. 'Di ba? Tatlo sila, 'di ba? Ang lupa ay walang hugis at anyo, 'di ba? Sabi niya doon, at bumabalot sa kailaliman na kumilos ang Espiritu Santo sa ibabaw ng tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, tatlo sila. So yung pinaka ano doon is triune God, ang prophetic po ng number 3. No po? At number 4 naman is ito po yung tinatawag na
creation. No, creation or balancing. Na po, 'di ba? Yung number 4, yung mga tingnan niyo yung mga paa ng mga hayop, 'di ba? 4. Balance. Kasi nakakatayo ng ano, yung bahay, ang poste dapat 4. Balance, 'di ba? Yung kwadrado dapat balance, yung square balance. 'Di ba po? Yung bawat ano nun, balance. Yun ang ibig sabihin ng number 4 sa prophetic. Amen? So, makikita nyo din doon, hindi ko makita yung sulat ko kasi nasa tissue lang to, alam nyo ba? Praise the Lord. Ayan. Ayan, oh. Okay, tas yung nung fourth day din sa Genesis, makikita natin, sa Genesis 1:14, 'di ba? Nung nag-create ang Panginoon, sabi niya, sinabi ng Diyos magkaroon ng mga tanglaw sa langit upang mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan na bilang ng araw sa taon ng kapistahan. Na po. So yun yung lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ikatlong araw. Yung ikaapat na araw sa Genesis 1:14, makikita natin dito nung naglikha ang Panginoon, na po, dito niya nilikha yung langit. Na po. Dito niya nilikha yung langit. Na magbibigay ng liwanag. Creation, magbibigay siya ng liwanag sa mga kinreate ng Panginoon. Na po, sa Genesis 1:14. Na po, doon natin makikita yon. Kaya yun yung ikap-4 na araw. 4 days po ng completion ng Panginoon sa kanyang creation. Amen? So, sa number 5, ang prophetic naman na tawag sa number 5 is grace. Amen? Pag binilang mo yung letter ng grace, 5 din yon. G-R-A-C-E, grace. Amen? Na po, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas ka. Dahil saan? Sa blood of Jesus. Bilangin mo yung blood. 5 piraso din yon. B-L-O-O-D, 5. Amen? Dahil sa grace, naligtas ka. Dahil sa anak ng Diyos, bilangin mo yung Jesus. J-E-S-U-S. Amen? Jesus. Grace. Okay? Number 5, prophetic grace. Okay? Number 5. John 1, 15-16, tabasa po. Amen. Ano po yung John 1? 15-16. Amen. Sabi po sa John 1:16, nagpatotoo si Juan 15-16. tungkol sa kanya. Uh-uh. Isinpo niya, siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang darating na kasunod ko'y higit kaysa sa akin, sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipinanganak. 16, dahil siya ipustos ng pag-ibig, naranasan natin ang masagana at kagandahang loob ng Diyos. Amen. Ang tinutukoy doon si Jesus Christ. Amen? Opo, Jesus is grace. Okay? Even His name is 5. Blood is 5. Yung tumubos sa inyo is 5. Amen? Mercy is 5 letters too. No, lahat ng yon. Kagandahang loob, biyaya ng Panginoon. 'Di ba? Biyaya. 'Di ba? Yung grace, yung mercy niya. Amen? Yung anak niya. 'Di ba? And the blood of Jesus. Amen? It's all 5. No, yun yung goodness ng Panginoon sa atin. No po, sa mankind. Kaya napakahalaga nun, no? Kaya nauna ang grace before mercy. Nauna muna ang biyaya bago ang habag ng Diyos. Kaya ang number 5 is a prophetic number niya is grace. Amen? Number 6 is mankind. Number 6, ang prophetic na number 6 is mankind. No? Ika-6 na araw, sa Genesis 1:26, likhain natin ang tao. Amen? Yun yung pinaka supporting verse natin sa number 6. No? Nung ika-6 na araw, sinabi niya doon sa atin, pagkatapos sinabi ng Diyos, 'di ba? Sabi niya, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Amen? So, yun yung ika-6 na araw nung nilikha ng Diyos ang tao. So,
sinasabi nila no sa Revelation, 'di ba? Sa Revelation 13, sinasabi nila yung 666 doon, ano po? Hindi yun number ng demonyo na sinasabi nila, no? Wala namang number ang demonyo eh. Kumbaga, yun na lang ang ginagawa nila na number ng demonyo, bakit kanyo? Kasi, 'di ba, kapag nasa laman tayo ng tao. Kaya tinawag na sa karnal tayo. Pag ikaw nasa carnal ka at wala ka sa espiritu, kaya tinatawag tayo nasa laman, 'di ba? Nasa demonyo tayo. Kumbaga, kaya nila sinabi na yung 6666, 'di ba? Nabubuhay ka sa laman. Kasi number 6 is creation. May binilang doon, may sinabi doon na, 'di ba, may 6 na ano doon, pastor, ano po, doon sa Revelation 13, may sinabi doon na mga halimaw, na mga ano, meron din prophetic na tawag doon. Hindi ko pa lang siya nalalaman. No, pinag-aaralan ko pa lang din, pero hindi ibig sabihin mga demonyo 'yon. No, kasi wala naman siyang puwang talaga sa salita ng Panginoong Diyos. No, kaya lang tayo tinatawag na napapahamak tayo kapag tayo lumalakad sa laman ng tao, which is ang prophetic niya ay number 6 is karnal. Nabubuhay tayo sa karnal. Kapag nabubuhay ka sa karnal, hindi ka galing sa Diyos. Dahil ang nabubuhay sa karnal ay sa kaaway, hindi sa Diyos. Dahil kung tayo ay para sa Diyos, we have to live by spirit, di ba? Kung gusto mong mabuhay ka sa espiritu. Sabi nga, kung gusto mo sa laman, di ba, ipapahamak ka nito, kamatayan ang dulot nito. Amen? Naunawaan niyo po, ano? Amen. So, mankind ang number 6. Amen? Okay, so sa number 7 is completion, no? Completed, perfect number, no? Number 7, no? Ito yung number 7. Ito rin yung ikapitong araw na Sabat, kapahinga ng Panginoon kasi nakumpleto niya na lahat ng ginagawa niya, di ba? Sinabi niya yan sa Genesis, ang supporting verse natin is Genesis 2, Genesis 2 verse 1. Okay. Babasahin po, Opo. Sabi po dito, Genesis 2 verse 1, nilikha nga ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroroon. Amen Number 2 po. Sige po, number 2. Tinapos niya. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw At siya'y? at siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Okay. So, 7 is complete. Di ba? Nagpahinga siya. Completion. No? Complete. Di ba? Kaya number 7. Number 7 is completion. No, ito rin yung araw ng Sabat. Ito yung araw din na ito yung unang kapahingahan, rest ng Panginoon, no? Sinasabi siyang 7 days, pero ang tutuusin, 'di ba nga, ang araw sa atin, 'di ba? Libong araw 'yun, 'di ba? Ang isang araw ng Diyos sa atin, libong araw 'yun sa atin. So hindi ibig sabihin talaga isang araw, dalawang araw, 'di ba? Ganun ang ng Diyos, no? Kasi hindi naman talaga, no? Kaya pero sa ikapitong araw batay sa Bible, no, ito yung completion at ito rin yung araw ng kapahingahan, kaya nga tayo pinagsisimba, ito rin yung araw ng Sabat. Amen. Ito yung rest ng Panginoon. Sinabi din niya na po sa John 12:28-29. Ano sabi doon? John 12:28-29. Nakita nyo? John 12. John 12:28-29, sabi po dito. 28, Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan. Narinig iyon ng mga taong naroon kaya't sinabi nila, kumulog. Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanya ang isang anghel. Amen. So, tandaan nyo, nung araw na yan, di ba, linggo, ikapitong araw, tama? Di ba? Nung namatay siya ng ikatlong araw, di ba, ikapitong araw, di ba, nag-rose again, tama? He rose again. Di ba? 7 days. 7 days. Okay, nung ikapitong araw, nag-gathered sila together, di ba, nabuhay muli ang Panginoon sa ikapitong araw. Amen?
Completion. Yun yung pinaka-completion. God rose again. Di ba tayo? Kaya tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan dahil napatunay ng Panginoon, complete na. It is finished. Tama? Di ba? It is finished, sabi ng Panginoon. Amen? So, number 8. Ang prophetic ng number 8 is new beginning. Number 8 is new beginning. Pagkatapos ng lahat-lahat ng ginawa ng Panginoon, di ba? After the rest, amen? Something is need to begin. Tama? Di ba? Si Adan, ito na, nilikha na ng Diyos. Di ba? Naglikha na siya ng mga tao. Pagkatapos nun, hiningahan niya, yun, nag-beginning na. Di ba? Ang creation ng Panginoon. Tama? Ikapitong araw yon, simula na yon ng beginning. Ayan na sila Adan, ayan na yung mga lahi, ayan na, that is the new beginning. Amen? Even kay Noah, diba? After nang nagkabaha, diba? Nagkabaha, alam niyo na may kwento ng kay Noah. Ilan ang natira? Sino nakakaalam? Ilan ang nakatira? Ilan ang natira na naligtas lang? Na nagsimula ng new beginning. Nung sinabi ng Panginoon yung new covenant niya kay Noah, na simula sa araw na to hindi ko nawawasakin ang mundo ang ano na to sa pamamagitan ng tubig. Ilan silang natira? Alam niyo ko ilan? Alam niyo ba? Pastor, alam niyo po ano? Jane. Ang alam ko lang po yung pamilya niya po, tapos yung mga hayop po. Oh, pero yung taong pinag-uusapan natin. Ilan sila na nagsimula sa New Covenant? Sa buhay ni Noah. Ikaw, Nika, alam mo? Hindi po eh. 8. 8 lang sila na natira. Hindi totoo yung pelikula na napapanood nyo na maraming taong naligtas. Di ba, Pastor? 8 lang. Pastor, sumagot ka. Hindi ka sumasagot. Amen. So, pag binasa nyo, balikan ninyo, makikita ninyo, 8 lang naligtas. Sila mag-asawa at saka yung anak niya. Ano po? Pero napahamak pa nga isang anak niya kasi, di ba nga hindi sumama. Kaya, 8 lang sila na nagsimula. Mababasa nyo yan sa Genesis. No, pag binalikan nyo at nagbasa ulit kayo, makikita ninyo sa Genesis. Kung hindi ako nagkakamali, sa Genesis 8. Tapos doon nagsimula yung new covenant ng Panginoon sa kanya, na simula sa araw na yon, the beginning ng araw na yon, nung natira yon, doon nagsimula yung new covenant ng Panginoon na hindi niya nawawasakin muli na lahat ng yon sa pamamagitan ng tubig. Kaya tinawag to na new beginning. Even sa covenant, na pagkatapos ng creation, new beginning. Pagkatapos naman ng pagwasak din kila Noah, new beginning din dahil 8 silang natira. No po? Kaya sa new covenant ng Panginoon. Amen? Lahat bago ulit yun. After ng pagwawasak na yon, pagbaha na yon, lahat ulit bago. Amen? So, number 9, prophetic. No, dito rin sinagot yung panaginip mo, Nika. Sa akin, nakaragdagan ng panaginip mo. Number 9, na po, it is a birthing, 'di ba? Pag ikasyam na yung anak, 'di ba, yung 9, 'di ba? After ng creation sa loob ng tiyan, ito yung deliverance. Amen. Ikasyam na buwan, 'di ba? Deliverance. No? Ito yung bagong buhay na sinasabi. No? So, Nika, yung yung panaginip mo about sa akin, doon sa pinalunok ko sa iyo na siyam, no? Yun yung birthing. 'Di ba? Sabi ko sa iyo, wag mong ilalabas, 'di ba? Sinagot din ako ng Lord kanina habang nagaano kami. Na 'di ba sa panaginip mo, wag mong ilalabas 'yan, 'di ba? Sabi ko sa iyo, pinalunok ko sa iyo sa panaginip mo. Amen. 'Di ba? Wag mong ilalabas yung 7 bagay, yung siyam na 'yon, no? Kasi ang ibig sabihin pala ng prophetic ng number 9 is birthing. No? So, lahat ng breakthrough mo, lahat ng pagdadaanan mo, Nika, yun ang pinapahinuwatig sa akin ng Panginoon. Nika, 2 plus 2, ilan? 1. 2 plus 2. 2 plus 2 sa tao. 2 plus 2. 4. No? Plus 5. 9. Diba? 2025. Nakita mo? 2025. Taon ng 2025. Amen? Nakita mo? I-deliver ka ng Panginoon.
Amen? Ng 2025, sabi niya dito 2025, new breath. 'Di ba? New breath, Nika. Kaya wag mong ilalabas yan hangga't hindi yung siyam na yon na sinabi ko sa iyo, na pinalunok ko sa iyo, no? It is word na lalabas sa mga bibig mo this 2025, pati breakthrough mo this 2025 pag inayos mo, 'di ba? Yung mga sinabi ko sa iyo. Nag-usap tayong dalawa, hindi ko nasasabihin dito. Yung mga sinabi ko sa iyo. Amen? Yung mga pagdidisiplina sa ng Panginoon, lahat ng mga any decision na gagawin mo. Kung gusto mong matibag yung breakthrough mo, wag mong babalikan yung 2024 mo na lahat ng mga ways mo doon, character mo doon, attitude mo doon, iwanan mo doon dahil hindi yun ibibigay sa'yo ng 2025. Hindi mo mapitibag yung pader na yan. Hindi mo mapitibag yung ano na yan. This 2025 na binibigay sa'yo ng Panginoon, it is 9 din yun. Pag pinag-plus-plus mo yung number ng 2029 ng New Year mo. Amen? Deliverance. Okay? Di-deliver lahat yan. This 2025 sa'yo. Susunod ka lang sa way ng Panginoon. This is new breath. New life. This 2025 sa'yo. Yun yung pinapahayag ng Panginoon sa'yo. Amen? 9. Okay? Amen. Lahat ng breakthrough mo, lahat. Basta sumunod ka lang kay Lord. Nasa God's hand ka. God's hand, pag sinabing you are in the God's hand, pag sinabing ikaw ay nasa kamay ng Diyos, hindi ibig sabihin nasa kamay tayo ng Diyos na literal na nasa kamay ng Diyos. There's always a hand na ginagamit ng Lord prophetically dito sa mundong ito na mga tao na tutulong sa inyo. Kahit saan kayo magpunta, laging may God's hand. Nagets nyo? No? Pagpunta ka sa Taiwan, merong God's hand na gagamitin si Lord. Magpunta ka sa Pilipinas, may God's hand na gagamitin si Lord. Hindi kayo pababayaan ng Lord. No? There's always God's hand na sasalo sa inyo. Kahit saan pang kaparaanan, hindi nyo problema yon. Ang gusto lang ibigay nyo, ang gusto lang ng Lord sa ating lahat is we need to surrender everything sa Kanya. Surrender lang ang kailangan natin. When you say surrender, no, yung bahay mo, hindi mo na bahay. Pagmamayari na niya yon. Bang buhay mo, hindi mo na buhay. Buhay niya yon. Amen? So, hayaan mo siya na gamitin ka lang niya. Hayaan mo lang na isend ka niya. Hayaan mo lang na isurrender mo yung buhay mo through Him, for Him, by Him. Amen? This 2025. Hayaan nyo yung mga distraction sa paligid ninyo. Kasi hindi tayo magkakaroon ng deliverance and new breath this 2025 kung papansinin pa rin natin lahat ng distraction last 2024, ganun pa rin sila. Leave it behind. Lahat ng mga tao na alam nyo hindi nakakatulong sa inyo, tanggalin ninyo sa buhay ninyo. Hindi natin sila kailangan kasama dahil minsan sila yung nagpapabigat ng mga dalahin natin kaya hindi tayo makaahon. Kaya hindi tayo makapunta sa destination na pinaparating sa atin to fulfill. Amen? Yung fulfillment na binibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Ano? Pastor, nakabukas ba yung mic mo? Okay. So lastly, number 10. No, number 10. Okay? Ang number 10 natin, this is order. Okay? Oh. A torment. This is order. No? Ito yung order. Anong sabi sa Exodus 12:3? Exodus 12:3. Pabasa. Nakita nyo? Exodus. Amen. Sabi po dito, Exodus 12:3, at sabihin ninyo sa buong sambayanan ng Israel na sa ikasampung araw ng buwang ito, bawat pamilya ay pipili ng isang tupa o batang kambing para sa kanila. Amen. Amen. So, this is order, no? Tayo ay ino-order na pag-aano ng lamb, di ba? Ibig sabihin, mag-alay, di ba? Ito order to, di ba? Order to, ikasampu na to order. Anong sabi? Tingnan mo, magkadugtong nun niya sa John 12:12. John 12:28-29. Ang sabi doon, Exodus siya na, from lumang tipan to bagong tipan. Basahin nyo, John 12:28-29. Amen. Sabi po dito sa John 12,
28:29. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan, isang tinig mula sa langit ang nagsabi, pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan. Naririnig yun ng mga taong naroon niya at sinabi nila, kumulog. Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanya ang isang anghel. Amen. Amen. So yun yung lamb, 'di ba? Yun yung pinakaalay, 'di ba, ng bagong tipan. Yun si Lord, 'di ba? Si Lord na order, 'di ba? Nag-order din yung anak. Lord, parangalan mo ko. Sabi niya, in-order niya, 'di ba? Tapos na sinabi dito, mag-alay ka, 'di ba? Yung binasa mo sa Exodus, 'di ba? Dali ng tao mag-alay. Sino yung inalay? Si Jesus Christ. Kaya nga sabi ni Lord, Lord, parangalan mo ang iyong anak. 'Di ba? Siya yung ginamit. Siya is the lamb. He is the lamb. Siya yung alay. Kaya tayo ngayon sa bagong tipan, tinubos tayo. Amen? Na dati, sa lumang tipan, hayop ang pinangaano sa kanila para maging malinis sila. But this time, Panginoon. Mismo si Jesus Christ, 'di ba? Ang nagparangal din sa iyo ngayon, kapatid. Nagpaparangal sa iyo sa atin ngayon, 'di ba? Naglinis sa atin, nagbigay ng karapatan sa atin para sa accomplishment. Number 10 is accomplishment din ng lahat ng ginawa din ng Panginoon. No po, pinarangalan niya at pinaparangalan niya tayo. No? Kaya ino-orderan niya tayo ngayon. Itong 10 na to na humayo kayo, go and make disciple, 'di ba? I-win natin lahat ng soul. Amen? Binigay na sa atin ang parangal. It is our job naman. Na-accomplish na ng Panginoon yung trabaho niya. It is finished. Ikaw at ako, ang trabaho naman natin is humayo naman tayo ngayon. Yun yung bagay na pinagagawa naman sa atin ng Panginoon. 'Di ba? Order. Amen? Number 10, prophetic is order. Yun ang order sa atin ng Diyos. Hindi yan order ni Pastor Randy. Hindi yan order ng ibang tao. Order yan ng Panginoon sa atin. Tapos na yung ginawa ko para sa inyo. Now, it's your time naman. 'Di ba? Time naman yan para sa iyo, Nika, para kay Pastor Randy, para sa akin, para kay Ate Cristita. Kaya wag natin intindihin yung sinasabi ng ibang tao. Ang intindihin at unawain natin kung ano ba yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Amen? Kasi sabi nga ni Pablo, di ba? Kung ako sumusunod sa tao, alipin ako ng tao. Hindi ako alipin ng Diyos. Tama ba? Narinig niyo ba yun, Jane? Di ba? Narinig niyo ba yun, Ate Cristita, Nika? Pastor, di ba? Sinabi yun. Di ba? Kung ang taong sinusunod ko, alipin ako ng tao. Pero dahil alipin ako ng Diyos ang susundin natin. Hindi kayo takpan niyo tenga ninyo sa mga sinasabi ng tao sa inyo. Unless, di ba, yung tao na yon ang binigay ng Panginoon sa'yo para i-elevate ka. Kung yung tao na yon yung mentor mo, kung yung tao na yon talaga yung spiritual mo na leading, di ba, spiritual faith na nagbibigay sa'yo, nag-encourage sa'yo, sundin mo. Kasi, hindi naman yan makakasama sa'yo. Pero yung mga tao na naririnig mo na wala namang kakwenta-kwenta yung sinasabi nila, wag mong entertainin. It is poison, toxic na tao, lagyan mo ng boundary. We are all anointed, totoo yun. Pero kapag sinabing anointing pala, lahat tayo may anointing. Pero pag sinabing anointed ka, binubukod ka ng Diyos. Binubukod ka ng Diyos, hinihiwalay ka, hindi ka niya isasama sa mga tao. Hindi ka pwedeng kasama sa mga taong yon. Hindi favoritism si Lord, pero totoo na binubukod ang mga anointed. Diba? Tingnan nyo, si Moises, hindi naman siya, nakabukod yan. Lagi yan may bukod na tent. Do you think sinasama siya sa mga taong ano? Si Jesus, anointed yan. May sarili din niyang kwarto. Ina-isolate yan. Diba? Si Elijah, may sarili yung mga tahanan, ina-isolate yan. Tingnan mo, nung pinatuloy nga siya ng babae na walang anak pa dati, bago umalis si Elijah, meron siyang special na higaan, di ba? Pinagawan siya ng kwarto, ina-isolate ang mga anointed. Kaya huwag kayong magtataka na kung gustong mag-order sa inyo ng Panginoon, tatanggalin niya yung mga ibang tao sa buhay ninyo na hindi nakakatulong sa inyo. Amen? Sa ayaw at sa gusto ninyo. Inilalayo tayo at sineseparate tayo ng Panginoon sa mga taong nakakabigat sa atin dahil hindi yon kasama sa order niya sa atin at sa iyo. Amen? Naiintindihan nyo yung sinasabi dito sa atin ng Panginoon? Kaya iba ang anointing na binibigay sa bawat Kristiyano, hindi lahat ng anointing, di ba?
kalakip nun is anointed talaga, as in anointed. Merong pili, di ba? Kaya nga hindi lahat ng pinili tinawag. Amen? Iba ang tinawag sa pinili din, di ba? Kaya nga, kaya sasabihin natin, pantay-pantay ang pag-ibig ng Diyos. Bakit may kagalit si Lord? Sabi nga, Esau I hate. Sabi niya, Jacob I love. So, ibig sabihin, hindi rin talaga pantay-pantay, di ba? Hindi rin pantay-pantay ang level ng faith natin, di ba? Hindi rin pantay-pantay ang, minsan, kaya nga, tayo naghuhugutan ng faith. Kapag naghihina ang bawat isa, naghuhugutan tayo. Kasi, hindi tayo makaka-accomplish, di ba? Si Moises, hindi naman na-accomplish yan kung wala ding Jacob. Si Elisha, may Elijah. Si David, may Samuel. Always, di ba? Meron laging isa. No? May mga katulong tayo, may mga divine people tayo, divine helper tayo na magkakasama. Kaya tayo magkakasama. Amen? Kaya nga tingnan mo, di ba? Kung lahat piniling anointed, bakit 12 lang yung pinili ni Jesus? Di ba? Sineperate niya yung 12 na yon, sinegregate niya yung 12 na yon. Di ba? To complete the order ng Ama sa langit na sinabi sa kanya. Hindi lahat pinili niya, hindi lahat ng gustong sumama sa kanya, isinasama niya, hindi. Sineperate niya, in-isolate niya yung 12 na yon. Di ba? At yun lang yung ginamit niya. Diba? Kaya huwag kayong magtataka na may mga bagay na kahit napakasakit sa inyo, tinatanggal kayo ng Lord doon. Kahit ang tagal-tagal nyo na silang kakilala, hindi nyo pwedeng isaalang-alang yung friendship na sinasabi ninyo sa tagal na pagkakakilala nyo sa kanila kapag ang Diyos ang nag-order sa inyo na hindi to kasama sa plano ko sa'yo. Iwanan mo tong tao na to dahil hindi siya kasama sa plano ko sa'yo. Kaya nga, when Abraham tell to Jesus, when Abraham, di ba, inorderan siya ng Diyos, ni Yahweh, lisanin mo yung iyong bayan. Iniwan niya, pati yung mga bayan niya, pati nga yung mga magulang niya, iniwan niya eh. Kasi alam niyo ba, yung mga magulang niya sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ang sinama lang niya asawa niya, si Lot lang ang kasama niya sa buong pamilya niya. Do you think gusto ni Abraham na iwanan yung magulang niya? Pero mismong magulang niya, iniwan niya dahil sa order ng Panginoon sa kanya. Nakita niyo yon? Kaya nga naging righteous si Abraham sa mata ng Diyos. Amen? Kaya huwag kayong magtaka na kahit mga pinakamamahal natin na makakaibigan, minsan tatanggalin sa atin. Kahit ino-honor natin sila, minsan kailangang pinaghihiwalay tayo. Hindi lahat ng tao makakasama nyo sa paglalakbay nyo, lalo na pag ine-elevate kayo at pinuposisyon kayo ng Panginoon. Yun yung sinasabi ko kay Nika. Pag pinuposisyon ka ng Diyos, hindi lahat ng tao isasama sa'yo. Tatanggalin niya. Hanggang ma-isolate ka, hanggang mabuhay ka, matanggal ang carnality, ang number 6 na mankind mo, na mabuhay ka sa espiritu, na makita mo yung spirit realm dahil hindi ka taga rito sa sanlibutan. Idinadalangin ko sila, hindi para sa sanlibutan dahil hindi sila taga sanlibutan. Nagaya ko rin naman na hindi taga sanlibutan. Amen? We have to live by spirit. By spirit. Hindi tayo pwedeng lumakad na by feelings, by emotion ng mga tao sa paligid natin. Mami-misinterpret nila tayo kung paanong na-misinterpret nila si Jesus. Amen? Hindi na mahalaga ang opinion ng ibang tao. Kapag inorderan ka ng Panginoon, maging sensitibo kayo. Magkaroon kayo ng wisdom, ng hearing this 2025. Hindi tayo pwedeng ma-poison ng mga salita at opinyon ng ibang tao. Magtutok tayo sa Word. Yung katamaran natin noong 2024, wag nang dalin sa 2025. Magbasa, magbasa, magbasa. Hindi tayo nababago ng prayer. Yes, nakakatulong ang prayer, but we are transforming because of the Word itself na nagmamanifest through us, in us, by us. Because of the divine helper, because of the oneness, because of the Holy Spirit inside you, because you are the temple of the Holy Spirit that will be accomplished and ordered by God. Naintindihan yung 4? 3?
Praise the Lord. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Mag-pray lang ako. Heavenly Father, we magnify you, Father God. Lord, we honor you. We bless your name, Father, sa mga buhay ng bawat isa sa amin, Ama. Salamat po, O Diyos. Salamat sa biyaya mo. Salamat sa word mo, Father God, na even we don't learn, Father God. Hindi man ako nag-aaral, Panginoon. Lord, salamat sa biyayang wisdom, knowledge, and understanding through you and by your Spirit, Father, that manifesting on us, Lord. Lord, I pray, Panginoon, sa mga kapatid ko na to, Lord God, na patuloy din silang ma-elevate, Panginoon. Lord, i-position mo sa kami, Panginoon, through receiving. We are receiving blessing. We are receiving the portion, Father God, this 2025, na lahat ng breakthrough namin mawasak, Lord. I believe, Father God, that you isolate us for our goodness, Panginoon, na lalong mag-increase yung knowledge namin, na lalong mag-increase, Panginoon, yung spirit namin, na lumago kami, maging mabunga kami, Father God, sa pamamagitan ng tulong mo, gabay mo, direction mo, wisdom mo, guidance mo, at leading mo, Panginoon, this 2025, Ama. Pagpalain niyo po si Nika, pagpalain mo po si Jane, pagpalain mo po si Ate Cristita, si Pastor Randy, at ang inyong lingkod, Panginoon ko. Salamat po, Ama, sa patuloy na pagbubukas mo ng kaalaman, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Ama. Salamat, Holy Spirit. Salamat, Panginoon, sa pangungusap mo, O Diyos, sa bawat isa sa amin. Purihin at dakilain na yung pangalan. And Lord, help us to glorify your name, Father God. Panginoon, ingatan mo kami sa mga gawa ng kaaway, Lord God. Lord, balutin mo kami, Panginoon, ng banal mong dugo, Panginoon. And Lord, patuloy mong isend yung mga divine helper namin, Panginoon, through your hand, Father God, na tutulong sa amin na maging God's hands namin dito sa mundong ito, Panginoon. Saan man kami dalhin na aming panyapak, Panginoon, na teritoryo namin sa mga oras na to, Panginoon. Lahat ng tatapakan namin, lahat ng hahawakan namin. We are the head, not the tail. Kami ang magpapautang, hindi kami mangungutang this year, Panginoon. Ibalik mo nawa, Panginoon. Lord, we receive, Father God. We are expectant, Father God, na ibabalik mo lahat ng nawala sa amin, Panginoon, kahit sa ano pa mang kaparaanan, in the mighty name and powerful name, Jesus Christ. We serve, Father God. Ikaw ang nag-order sa amin, Panginoon. If it is your will, Panginoon, bill mo ang lahat ng gastusin na gagamitin namin. In Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, Father God. Thank you, Lord. Salamat po, Ama. For you, Panginoon, our God, our living God, Panginoon, sa iyo pong lahat ng glory at kalwalhatian sa pangalan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God. And God bless. Ayan. Amen. Okay.